At para sa ating mga balita, expired na COVID vaccine ng Russia, ituturok sa Africa at espiya ng China, nasa COMELEC. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa gitna ng umiigting na tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa, tila nadadamay na naman ang kontinente ng Africa bilang lugar ng palakasan ng impluensya. Isa sa mga issue ay ang palakihan ng impluensya sa pagitan ng Russia at mga Western countries. Ayon sa mga bagong ulat, handa raw gawin ng mga malalakas na bansang ito ang lahat para lamang manalo sa gantong laban, kahit pa gumamit sila ng mga kontrobersyal na pamamaraan. Batay sa mga nag-leaked na dokumento, plano umano ng Russia na ipadala sa Africa ang milyon-milyong expired na bakuna laban sa COVID-19 na ginawa pa noong 2022. Gagawin umano ito ng Russia bilang tugon sa pamimigay ng US ng mga libre at bagong gawang mga bakuna sa Africa. Ang nasabing plano ng Russia ay pangungunahan ni Kirill Dmitriev, pinuno ng Sovereign Wealth Fund ng Russia at isa sa mga pangunahing kinatawan ng bansa sa mga usapin patungkol sa gera sa Ukraine. Ayon sa mga investigasyon, hinikayat daw ni Dmitry ang Ministry of Health ng Russia na pahabain ng 2 buwan ang shelf life ng 6 na milyong dosage ng Sputnik Light vaccine. Nakalaan sana ang mga bakunang ito bilang humanitarian aid sa Russia-Africa Summit noong October 2022, pero hindi ito naipamigay sa takdang panahon. Giit pa ni Dmitry, ang pamimigay ng nasabing mga bakuna ay makakatulong daw para malampasan ng Russia ang Estados Unidos sa pagbibigay ng bakuna at palakasan ng impluensya sa rehiyon ng Africa. Nabunyag ang nasabing plano sa pamamagitan ng isang classified na information na nag-leak sa media mula sa mga European intelligence sources. Bagaman walang detalyeng nagpapakita kung naipadala na nga ba ang mga bakuna, iniulat na gumamit daw ang mga opisyal ng Russia ng sayantipikong batayan para baguhin ang expiration date ng mga ito. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapahaba ng shelf life ng anumang gamot o bakuna ay dapat lamang na nakabatay sa mahigpit na sayantipikong pagsusuri. Wala pang pahayag ang Russia hinggil sa nasabing issue, pero malinaw sa mga dokumentong ito kung gaano kahalaga ang Africa para sa Russia mula pa noong 2022. Sa panahon na unti-unting ina-isolate ng ibang bansa ang Moscow dahil sa pananakop nito sa Ukraine. Mula ng taong yon, mas pinaigting pa ng Russia ang kampanya nito ng soft power sa Africa, kabilang ang mga state media broadcast, diplomatic outreach at sabay na pagpapalakas ng ugnayang militar. Sa kasalukuyan, aktibo na rin ang mga Russian mercenaries sa ilang mga bansa sa Africa matapos putulin ng mga bansang Aprikano ang kanilang ugnayan sa mga Western allies. Hindi naman nagpatalo dito ang bansang Ukraine sa pamamagitan ng isang kontra-kampanya gamit ang mga diplomatic visitation, pagbibigay ng tulong na pagkain at pakikipagtulungan sa larangan ng militar sa mga bansang Aprikano. Sinikap ng Ukraine na harangin ang Russia sa pagpapalawak nito ng impluensya doon. Gayunman, inakusahan ng mga bansang Mali, Niger at Burkina Faso ang Ukraine na umano'y sumusuporta daw sa mga separatista at grupong terorista, samantalang ang Russia naman daw ay sumusuporta sa mga lehitimong pamahalaan doon. Habang ang mga digmaan ay patuloy na nagaganap sa ibang panig ng mundo, tila sa Africa pa rin nagaganap ang ibang bahagi nito. At gaya ng dati, ang nasabing kontinente ang siyang naiipit at nagdurusa sa mga epekto ng mga gerang ito. Sa ibang balita, espiya ng China, nasa COMELEC. Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation or NBI ang isang Chinese national na kinilalang si Tak Hoi Lau malapit sa head office ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila noong Martes, Abril 29.
Dahil dito, nahaharap siya ngayon sa reklamo kaugnay ng paglabag sa batas laban sa espionage alinsunod sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin sa panayam ng DZRH, nakumpiska mula sa sospek ang isang International Mobile Subscriber Identity Catcher or IMSI catcher, isang kagamitang kayang makasagap ng mga aktibong mobile device sa loob ng 500 metro hanggang 3 kilometrong distansya. Anya, maaaring masagap ng gadget na ito ang mga tawag at mensahe mula sa mga mobile device sa nasabing saklaw na distansya. Binanggit pa ni Lavin na ang nasabing IMSI catcher ay isinagawa o inassemble sa loob mismo ng bansa at posible daw na may connection sa COMELEC ang may gawa nito. Ayon pa kay Lavin, mapanganib o delikado daw ang mga ganitong device sa national security ng Pilipinas. Sabay sabi na hindi nila direktang tinutukoy ang COMELEC bilang target pero posible itong mangyari. Tanong tuloy ng mga otoridad, bakit kailangang pumunta sa Intramuros, partikular sa COMELEC, kung walang layunin ang may dala ng ganitong uri ng device? Itong MC catcher na ito, nakakasagap at nakakabato ng mga messages, datas, no? Bakit nandito sila ilang ulit na, ilang na umiikot dito sa COMELEC? Ano sinasagap nilang info? Ayon sa NBI, 5 araw na daw nilang minamanmanan ang nasabing sospek na sinasabing nagtungo rin sa iba pang mga sensitibong lokasyon sa Bikutan, Makati at Maynila. Napag-alaman din na huminto ang kanyang sasakyan sa iba't ibang mga foreign embassy sa Roxas Boulevard. At dahil papalapit na nga ang eleksyon, nagdesisyon ang mga otoridad na umaksyon na. As much as possible talaga iniingatan natin na maging maayos ang ating eleksyon, maayos ating halalan. Pero kung meron ganito, gumagambala ng hihimaso, ika nga, sa ating election process, hindi maganda. We just have to protect our national security posture. At this time, especially that we are going into the last days sa national election natin. Ayon sa sospek, hindi daw kanya ang nasabing device at sinabing isa lamang siyang turista sa lugar. Bakit po siya nandito? Why are you here? Tourist lang. Tourist. Why do you have all of that? Why do you have the IMSI catcher? Hindi sa akin yan. Who owns it? Hindi ko alam. Pagdating ko dito, andito yung kotse yan. Dito yung mga equipment sa kotse. Sa isang text message na ipinadala sa ABS-CBN, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ginagarantya niya na hindi na kompromiso ang kanilang system. Dinagdag pa niya na walang dapat ipag-alala dahil wala pa naman daw umanong election data na hawak ang kanyang opisina. Ayon sa NBI, hindi ito ang unang pagkakataon na may naarestong gumagamit ng IMSI catcher sa Pilipinas. Ayon kay NBI spokesperson Lavin, mayroon na daw ilang mga operasyon na naisagawa sila laban sa mga gumagawa ng ganitong device, lalo na sa mga sensitibong lugar gaya ng paligid ng Malacanang at Embahada ng Estados Unidos sa Maynila. Dagdag pa ni Lavin, pawang mga Chinese daw ang sangkot sa lahat ng mga nahuli nila sa mga nakaraang operasyon. Sa ngayon ay hindi pa nila tiyak kung may direktang koneksyon ang mga naarestong individual sa isa't isa. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.